Magandang gabi po sa inyong lahat. Habang patuloy tayo, ang pag-usapan po natin sa ngayon dito sa programa ni Toto Tirador, Doktor na, Engineer pa, ay ang kaso na sinampa ko kay Erwin Tolfo ay tulog. Ay nako, kailan ka pa magdesisyon ng Comelec? So ang kaso pong sinampa ko ay ipa-disqualify siya. Pero bakit hanggang ngayon hindi dinidesisyon na ng Comelec? Ay nagsampa ng sagot ang kalaban si Tolpo sa aking reklamo laban sa kanya ayon sa utos sa kanya ng Comelec. Magsampa siya ng ANSERCOM memorandum noong April 14. Well, sa rules of procedure ng Comelec ay kailangan po sa loob ng 30 days ay may desisyon na mula sa araw ng pag-submit ng ANSERCOM memorandum. Although, nakasulat po sa Section 8 ng Rule 18 ng Rules of Procedure ng Comelec ay merong 30 days na araw na magdidesisyon ang Comelec sa kaso na yan mula nung sinampa ang ANSERCOM memorandum. Pero hanggang ngayon, wala po ako nakita na aksyon galing sa Comelec. Dapat bang ubusin nila yung 30 days? Ang 30 days, hindi nila pwede ubusin kaya lang sa ika-30 araw ay may desisyon na sila. Ang problema, May 14 nila natanggap. So, kung titingnan natin, ang huling araw na magdesisyon sila ay May 14, tapos ng eleksyon. Ano ba ito? So, dapat sana, para naman mabigyan nyo ng tamang pagpipili ang mga kandidato, ang mga botante, whether iboto si Erwin o hindi, dapat sana dinesisyonan nyo na kaagad bago mag-eleksyon. Kahit na hindi man ma-implement, at least malaman ng tao kung ano ang sinabi ng Comelec. Ano ba talaga? Dapat ma-disqualified o hindi? So, Mayap A. Bengi Crespin, Gregorio Rimulta, Itzilo, Attorney Toto, watching from Phoenix, Arizona. Good evening or good morning there. I do not know what time is it now there in Arizona. Maureen Igan, good eve. I thank you po. Si Pres Perez, Mayap A. Bengi po. O, sa mga lahat ng mga kabalen ko, pakiusap lang po, hindi po binitbit ng Iglesia ni Cristo si Lito Lapid. So please, do not vote for Lito Lapid. Marami na po siyang buhay na inutang sa mga Kapampangan. Inubos niya po bilyon-bilyon ang quarry sa Lahar na dapat kikitain. 4 na bilyon na kikitain ng lalawigan ng Pampanga ay naibulsa. Pinambili pa nyo po niya ng bahay, mga mansyon. Bumili siya noong 2014 ng 16 million na mansion sa Angeles City kasi magtatapos na siya magiging gobernador ng Pampanga. Gusto niyang lumipat sa Angeles City. So kakalabanan niya din si Tarzan. So anyway, para hindi sila mag-away ni Tarzan, pumasok si Gloria Macapagal Arroyo, pinatakbo siyang senador. Nanalo siya ngayon sa pagkasenador. So, pagkatapos niyan, pero bago yan, may nabili siya ng mga mansion dyan sa Purak. At na dami pang nagreklamo sa akin na nang-agaw pa sila ng lupa dyan sa Hacienda Dolores. Sa ngayon, ang Hacienda Dolores ay isa na lang pangarap sa mga taong pinlayas dyan. Mga Kapampangan dyan, kawawa talaga. Isa pa na hinihiling ko sa mga kabalen ko ay huwag nyo na po iboto ang mga Pineda po. Maawa naman kayo. Si Pineda lang po ang yumayaman dyan sa Pampanga. May Royce Hotel na siya. Ang dami-dami niya ng hotel dyan. Malaking kinikita niya. Ang lahat po ng bagay ay may simula. Huwag sabihin ni Mr. Bong Pineda na ang mga kayamanan niya ay nanggaling sa tama. Alam naman ng lahat na siya'y nagsimula sa Hueteng. Diyan pa nga siya sa Caloocan City nagsimula. So, guerrilla warfare ang style niya. Tapos, pandaraya pa
kuno ang kanyang pagbubula sa wetting. So maliban sa illegalang wetting, dinadaya pa yung bula. Pinapanalo nila yung gusto lang numerong ilalabas para walang mananalo. Diyan po siya lumaki. Siya lang po ang pinakamatibay na wetting lord sa Pilipinas. Talo pa niya yan si Chubby Chingson. So anyway, sa pagdating po na panahon ni Erap, natanggal si Erap dahil sa wetting at pero si Yubong Pineda ay hindi natanggal. Pagdating nung nauso naman yung COVID, ay si Bong Pineda kumita sa isabong. So yan po. Tapos si Erwin naman ito rin po si Erwin, ang connection, bakit ko binabanggit ang sugal? Kasi si Erwin Tulfo po ay kumikita sa wetting. Meron siyang monthly dyan sa wetting na tinatanggap. Kaya pag binoto nyo ito, wala na tayo. Mauso na po mga monthly dyan. Sa ngayon po na si Raffy Tulfo ay senador, kapatid niya. Ang sabi sa akin ng aking bubuwit, tumatanggap si Raffy Tulfo ng 5 milyon mula sa STL dyan sa PCSO. Nag-away pa nga, inaaway pa nga niya ni Congresswoman Jocelyn Pua Tulfo, asawa ni Raffy. Nag-away pa sila ni Colonel Ruina Garma. Kasi nung pumalit sa pwesto si Colonel Garma, ayaw niya yung mga monthly na bibigay kay Tulfo. Pero eventually, inaaway siya, sumuko rin siya. At namamayagpag si Raffy Tulfo dahil po kay Duterte. So ngayon, ang ginagawa ng mga Tulfo, binabanata naman si Duterte. Ganun po yun. Pula-puti, palo talaga yan. Hindi nyo maasahan yan. Kaya kayo mga DDS, itaga nyo sa bato. Traidor po yung Tulfo sa inyo. Kaya huwag nyo iboto. Kayo po na mga kakamping, itaga nyo sa bato. Ang mga Tulfo ay huwag iboto. Kasi nga, binira na nga ni Tulfo, tsaka ni Erwin, at tsaka ni Ben Tulfo, si Lenny. Mga walang kwentang babae daw, bobo, estupida pa daw. Oh, yan ang mga salita ni Ben Tulfo. So, ngayon, itong kasong sinampa ko kay Erwin Tulfo ay hanggang ngayon hindi pa nadesisyonan. Sana nadesisyonan na para ang tao ay magbubuto ba sa kanya o hindi. Ang kaso ko po na sinampa sa kanya, dapat hindi siya maging senador sapagkat siya po ay humawak ng passport mula noong 1991 hanggang 2021. Ilang years yan? 21 plus 10, 31 years siya humawak ng pasaporte ng Amerikano. Ang ginamit niyang pangalan sa pasaporte sa Amerikano ay Erich Sylvester Tulfo. Number 1 po yun sa argumento ko laban sa kanya. Ano ang sagot ni Tulfo? Base sa sagot ng kanyang abogada na si Karen Jimeno, Attorney Karen Jimeno. Ang sagot nila, hindi naman daw siya yung si Erich Sylvester Tulfo. Ang pangalan niya ay Erwin Tishiba Tulfo. Yan ang depensa niya. Pero inaamin naman niya na humawak siya ng ganong passport. Mula 1991 hanggang 2021 nung sinuko niya ang passport sa US Embassy. 2022. Kasi 2021 ang huling bigay sa kanya. So ibig sabihin 32 years siya humawak o 31 years siya humawak ng pasaporte ng Amerikano na may pangalan na Erich Sylvester Tulfo na isang tao na sinilang daw sa Hawaii noong December 30, 1965. Pero bago sila mag-argumento, naunahan na namin ni Attorney Diosdado Calonge ang aming argumento na anticipate na po namin yan. Ang counter-argument ko dyan na nailagay ko na doon sa aking reklamo, hindi po mahalaga kung sino si Erich Sylvester Tulfo. Ang mahalaga ay si Erwin mismo Tulfo ay umamin na ginamit niyang US passport na sa pangalan ni Erich Sylvester Tulfo. Pangalawa, normal lang po sa kahit sinong tao, maraming tao na gumagamit po ng alias. So kung maraming gumagamit ng alias, kagaya si Joseph Estrada, Erap, ang pangalan niya, alias. Tapos ang kanyang apelyido na totoo ay Ehersito.
pero nilagay niya Joseph Estrada. Ibig sabihin, ang punto ko dito, hindi mahalaga kung ano ang pangalan na ginamit mo. Ibig ding sabihin, ikaw rin yun, at ikaw, at ikaw, at ikaw rin yun, Erwin Tulfo. At hindi po totoo na tao yang i-reach si Mr. Tulfo. Ang i-reach si Mr. Tulfo ay inimbento ni Erwin Tulfo na pinangalan sa kanya para makapag-libre siya, makapagtrabaho sa Amerika, pumasok siya sa pagkasundalo noong 1988 hanggat sa bumitaw siya sa Amerika noong 1996. So, ibig sabihin, siya rin yun. So, kung siya rin yun, siya ay Amerikano. Pag siya po ay Amerikano, kahit ibang pangalan inassume niya, ay hindi na siya pwede makatakbo sa Pilipinas. Pangalawa, sabihin na natin, hindi sa citizenship tumitingin ang batas laban sa mga kwalifikasyon para kung sino ang magiging opisyal ng ating bayan sa halal man o sa hindi halal. Nakatatag po sa ating konstitusyon, mas mabuti pang citizenship. Pwede kang maging dual citizen. Pero kung dual citizen ka, kailangan mo muna ibasura yung isang citizenship mo at iiwan ang Philippine citizenship kung gusto mong tumakbo na pagka-senador o kung ano man pwesto sa Pilipinas. O kung gusto mo tumanggap ng opisina na tinalaga ka or inappoint ka. So, having said that, ano ang totoong hindi pwede sa ating bansa? Yung tinatawag na dual allegiance is inimical to the Constitution, to the country. So, anong dual allegiance? Allegiance po ibig sabihin, loyalty, katapatan. So, hindi ka pwede maging tapat sa Pilipinas and at the same time, tapat ka sa Amerika. So, ngayon, yung pagiging sundalo mo, Mr. Erwin Tulfo, hindi ka po pwede maging American soldier kung hindi ka nanumpa sa watawat at konstitusyon ng Estados Unidos. Kasi nagsundalo ka, automatic yung pagsumpa mo is an act of betrayal to the Philippine citizenship. It is an act of renouncing the Philippine citizenship. And if that is so, and you swore to defend the Constitution and the laws of the United States when you became a soldier, then it necessarily follows that you are no longer a Filipino citizen unless you reacquired that Filipino citizenship by means of only one way, and that is through applying for citizenship retention under Republic Act 9225. And after acquiring the Philippine citizenship, then you must renounce first the U.S. citizenship, although it is under the name of Erich Sylvester Tulfo. Ganun lamang po yan. Hindi naman nila tinanggi. Hindi tinanggi sa panulat ni Attorney Karen Jimeno. Bagkus, tinanggap pa nila ang katotohanan na mayroong passport si Erwin Tulfo na nasa pangalan na Erich Sylvester Tulfo. Pero tika, saan ba niya kinuha yung Erich Sylvester Tulfo? Ladies and gentlemen, kinuha niya po yung Erich Sylvester Tulfo mula sa kanyang tatay. Ang pangalan po na totoo ng kanyang tatay na isang taga-Batak, Ilocos Norte ay Ramon Sylvester Tulfo Sr. So, yan po ang tatay niya. Na Philippine Constabulary Soldier na na-assign pa ikot-ikot sa Pilipinas at naasawa niya yung kanyang nanay ni Erwin Tulfo doon sa Davao Oriental nung talaga sa o na destino sa Davao Oriental si Major Ramon Sylvester Tulfo. Yan po ang totoong buhay ni Tulfo. Ngayon, ibig sabihin, yan po ang una kong pruweba na hindi siya magiging tapat sa Pilipinas. Nakita nyo naman, hindi nga siya naging tapat kay Duterte. Noon ay hinihimod niyang puwit ni Duterte. Sila ni Beng Tulfo, hinihimod nilang puwit ni Duterte. Kaya nga dahil sa malapit si Duterte sa kanila, ganon din, binigyan ng pwesto ang kapatid nila si Wanda Tulfo Teo ng pwesto na Secretary
ng Department of Tourism. At nang naging secretary siya, kinamkam nila ang 60 million pesos at na budget para sa pag-komersyal o patalastas ng mga aktibidades sa Pilipinas patungkol sa turismo, kagaya ng Boracay, kagaya ng Palawan, kagaya ng sa Siargao, kung saan-saan. At ang ginawa ng kapatid nila ni si Wanda Tolfoteo na tumatakbo ngayon sa Party List Turismo ay, kunwari, kinontrata niya ang PTB4, isang government station. So, ibig sabihin, wala nang bidding-bidding kasi government to government naman. So, from the Department of Tourism, pinasa yung pera at kontrata at kinontrata ang PTB4. Ito naman ang PTB4, yung ginawa naman ng tinulungan sila ni Duterte. At magkaroon ng kontrata mula sa PTB4 papunta sa Bitag TV Network. At ang 60 million pinupunta ron. Akalain mo ba naman? Walang bidding-bidding. Tapos hindi mo pa alam, of all TV stations, yung pinakamahina pa na TV in-advertise. Ang dami namang TV na may GMA, may ABS-CBN, TV5, ang dami bang TV. Bakit doon nilagay sa Bitag? Hindi naman TV station ang Bitag News Network. Programa lang yun. Yan po ang hindi sinagot, kinawat nila ni Ben Tulfo kasama ang sa programa niya sa Bitag. Si Erwin Tulfo po ang kanyang announcer. So with that, si Erwin Tulfo ay kumita. So tatlo sila kumita na magkakapatid. Si Wanda Tolfoteo, si Ben Tulfo, at saka si Erwin Tulfo, pinaghati-hatian lang 60 million na nung nagka-hearing sa pagdinig sa Senado, pinangako nila na ibalik ang 60 million, hanggang ngayon hindi nila binalik. So, iboboto nyo pa ba yan? Kayong mga maka-BBM, nasa inyo yan kung iboboto niyan, pero I will condemn you to the hardest. The hardest condemnation will be given to you from me pag iboboto nyo pa yung si Erwin Tulfo tsaka si Ben Tulfo. Next, problema yan ay kailangan ang bawat isang senador ay independent. So, paano maging independent ang isang senador na malaya sa kanyang pag-iisip kung tatlo sila sa magkakapatid sa Senado? Alangan naman kontrahin ni Erwin ang kanyang kapatid si Ben Tulfo at si Rapi Tulfo. Ganon po yun. Now, after that, I will also speak about another disqualification case and vote buying case na sinampa ko po laban naman po sa mayor ng Malabon na si Jenny ng Sandoval at ang kanyang husband na si Federico Ricky Sandoval II. Ano po basihan ko sa pagsampa ng sa kanila? Namimili po sila ng boto gamit po ang pera ng lungsod ng Malabon. Umutang po ang lungsod ng Malabon ng pera mula sa bangko para magpapatayo ng mga condominium para sa mga mahirap. Ang tanong lang dito, bakit itinaon ninyo ang pagpabidding ng condominium mid-rise building dyan sa Guyabano Street sa Potrero, Malabon? Itinaon nyo na eleksyon? Kunwari, malapit ng araw na bawal na magpabidding. Ang ginawa nila, bago magbawal, pabidding sila. Pagkatapos, ang nangyari, lumampas na sila, bawal na, April 14 na sila nagbigay ng notice of award na sa nanalo. Ang nanalo po ay Wealthmore Construction Corporation. Sino yan? Yung Yang na yan, hindi ko kilala. Baka sa kanila din yan. O, ngayon, alam naman ng sa construction industry, magtanong kayo doon. Kailangan ng kahit sinong kontraktor na mananalo, nagbibigay sila ng cash advance, yan po ang porsyento. Kailangan ibibigay sa politiko na nagpapabidding. Hindi maibibigay yan kung wala pong notice of award. Bakit? Ang notice of award lamang po ang kasiguruhan na sigurado hindi na mawawala sa kanya ang kontrata. So para hindi mawawala, binigyan nila ng notice of award ang Young Wealthmore Construction. So ngayon, pag binigyan, automatic din 20% ibigay kay Jenny ng Sandoval at saka kay Ricky Sandoval.
mag-asawa. They did it in conspiracy with each other para kunin ang pera ng Malabon. At ngayon dito, isa pa tinatarget nila, kaya binuksan nila, nagpa-groundbreaking pa sila, kunwari, buksan na. Hindi natin alam kung may pundo yan o wala. Basta pakitang tao para maraming buboto sa kanila, that is an act of influencing the voters and that is prohibited. Una, prohibited yan because it is nangyari po yan sa period na bawal magpabiding. Pangalawa, you are making a promise na hindi pa sigurado kung na mamimigay kayo sa mga mahirap na maglilinya dyan na kung manalo kayo ay bibigyan nyo sila ng unit. 100 units po pinibigay nila na gagawing bahay para sa mga mahirap. So with that, gentlemen, I just don't know. Kayo mga taga Malabon, pag-isip-isip po kayo. Ito, sa iba, maganda tingnan kasi di ba may pero ang nangyari po dito ay nag-aalok ng pondo para sa inyong boto. Yan po ang talagang totoong nangyari dito. So ladies and gentlemen, nakakahiya naman. Bakit po? Kasi inendorso pa ng Iglesia ni Cristo si Jenny Sandoval at saka yung kanyang husband na si Ricky Sandoval. Mga kapatid ko sa Iglesia ni Cristo, hindi ko po matatanggap ang inyong decision pero wala rin ako magagawa kundi igalang din yan. Ganun lamang po ang aking pakiusap. Baka naman po for the first time, kagaya ng pakiusap ko na pag-endorso nyo kay Bongbong Revilla, baka gagawin nyo naman, mag-isip muna kayo kung hindi talagang dapat ba sa karapat-dapat pa sa inyong pagsuporta itong si Jenny Sandoval at saka si Ricky Sandoval. Kayo, mamamayan, ang higit na nakakalam, itatapon ko sa inyo ang sagot. So, shout out kay Mary Jane Andrade, like Dan, big yes, no vote to Tulfo Brothers, never again. Huwag din na isama nyo Lito Lapid, isama nyo rin Bong Revilla, huwag na po. Joanna Valdez, dapat po ang COMELEC chairman ay hindi appointed ng presidente. Isa pa yung conflict of interest, abogado niya si Erwin Garcia, bakit mo inappoint yung Bongbong? Lahat ng gusto mo mangyari ay ididepensa talaga itatabi ni Erwin Garcia. Mary Ann Simbra Cruz, maraming pong lagay kay chairman. So, tapos sa Discovery Gala, Lubon, wala nang maniwala sa iyo. Okay po, kung hindi ka naniwala, salamat naman at nakikinig po kayo. Grace Nishi, attorney si Rafi Tulfo, 2 beses nang yata nag-imbestiga si Senado about sa PCSO. Nabayaran na yata sila. Nabayaran po siya. Positive po yan. Tapos si Joanna Valdez, hindi yan pinapapansin ng COMELEC kasi kaalyado ng administrasyon. Tama po kayo. So, Rafi Tulfo alias Pulandit. Ang ganda ng spelling mo na Rafi Tulfo. Ako ang nag-expose ng bahay ni Erwin dito sa California kay Maharlika pagka nakapangalan niyan sa Mrs. Opo, dyan po, 2 bagay niya sa Burgundy Street at saka ano pang street isa. I-expose ko po ulit yun. Masalamat naman at ikaw rin ata nagbigay sa akin noon at ilalabas natin ulit yun. Boat house, 1.6 million dollars. 2 bahay po 'yon. Tapos Eulalio Orlasan, may ipin naman ang batas natin, Idol Toto. Ay ingo nga lang. Rodi Rabi Pastor, Pagaw Baker, Naibag Rabi. So Gregorio Remolta, sino pang iba? Si MacD. Dapat disqualified si Erwin Tulfo. He lied about his citizenship and his real name. Pres Perez, solid PDP laban. Tapos umuulan ng pera buong Pilipinas. Kayon po, sa nag-uusap tayo habang nagsasalita ako rito. Report po, kaliwat kanan po ang pupilahan na pagbibigay ng pera. Inda guys, umayuda. Nagugulat na ako kay Erwin Garcia. Bakit pinayagan niya ito? Hindi ko na maintindihan kung saan na tayo. Ay, salamat po, Mary Jean Andreade. At mamaya, susunod naman tayo, iba namang topic ang gagawin natin. Siguro ang itatopic natin ay patungkol sa pagkalahatang eleksyon. Mag-analyze natin ang pinaka-latest survey at ikumpara natin sa Kalye survey. At hindi po ako naniniwala sa mga survey ginawa nila at talagang mind conditioning lamang po. Abangan mo po after 12:30. Salamat po.